Okay, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga suki ng mga Boca Tribs po natin, ng mga tagapanood po natin sa ating programa. Magandang gabi po sa inyo. Live na naman po tayo mga Boca Tribs. Ayan, sa ating pong taping. live po tayo sa ating taping. O ano mga Boca Tribs, so ngayon po naging malinaw na po ang usapin, hindi po ba? Sapagkat kung mapapansin po ninyo, kamakailan po nananawagan po si Attorney Kaufman. Ayan na, at sabi po niya gusto raw po niyang makipag-negotiation dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po mga Boca Tribs, kung inyo pong mamarapatin, kung inyo pong pag-aaralang mabuti, malinaw po na ang sinabi ko ay totoo. Alam niyo po kung bakit? Kasi noon pa po sinasabi ko na kahit pa po ano ang inyong sabihin, malaki po ang maitutulong ni Pangulong Bongbong Marcos dito po sa usapin po sa kalalagayan po ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko po nasabi yun? Kasi naturalmente po, sapagkat ang Pangulo po ng ating pong bansa ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ano man po ang ating sabihin, ano man po ang ating isipin, wala po tayong magagawa sapagkat ang Pangulo po natin ay si Pangulong Bongbong Marcos. At alam naman po natin mga Boca Tribs na kung ano man po ang usapin na kinapapalooban po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, malaki pa rin po ang magiging partisipasyon po ng ating Pangulo. So noon ko pa po ipinapangaral at ipinapayo sa lahat po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na manatili po kayong mahinahon. Huwag po kayong gumawa ng anuman pong kaguluhan, ng anuman pong mga usapin, sapagkat ang nagdadala po nito, ang nahihirapan po o ang nagsasuffer po ng inyong mga ginagawa ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kanya nga po, eto na nga po ang nangyari ngayon mga Boca Tribs. Eto na po ang nangyari ngayon. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte po ay haharap po sa September 23 diyan po sa court sa ICC. At doon po siya po ay babasahan po ng mga reklamo laban po sa kanya. Ito po ay hindi pa po yung tinatawag nating regular trial. Hindi pa po ito sapagkat ito po babasahan pa lamang po siya ng mga akusasyon laban po sa kanya. Na kung saan po pwede naman po na siya po ay i-contest po niya ito pong mga babasahing aligasyon laban po sa kanya. At maaari din po mga Boca Tribs na sa September 23 ay po pwede rin pong magdesisyon po doon ng ICC kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po ay bibigyan po nila ng tinatawag po nating interim release o hindi. Pakakatandaan po ninyo mga Boca Tribs, ang magiging basihan pa rin po ng interim release ay ang recommendation pa rin po, may kinalaman pa rin po ang recommendation po ng ating Pangulo. Kanya nga po pumasok po sa kaisipan ni Attorney Kaufman na right away, beforehand, mga Boca Tribs, beforehand, ibig sabihin bago po mangyari ang first trial po nito pong actually hindi po trial nga yan yan po ay kung saan po babasahin lamang po sa kanya yun pong mga reklamo laban sa kanya. Pero bago po mangyari yon, plano po nito pong si Attorney Kaufman na makipag-ugnayan po dito kay Pangulong Bongbong Marcos sa kung anuman pong kadahilanan ay hindi ko po alam, maliban lamang po sa kay Attorney Kaufman. Siya lamang po ang may alam kung ano po ang po pwedeng maging dahilan ng kanya pong pagharap o pakikipag-negotiate kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung sakali mga Boca Tribs na magiging maganda po ang negotiation po ni Pangulong Bongbong Marcos at nito pong si Attorney Kaufman, sakaling sila po'y magkaharap at magkausap, kung maging maganda po ang resulta po noon, po pwede pong mag-file ng recommendation po si Pangulong Bongbong Marcos para po sumang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos doon po sa interim release. Bigyan po niya
pahintulot na kung sakali pong maaaproba ng interim release ay po pwede pong dito sa bansang Pilipinas. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang makakagawa po niyan. Kung sakali po mga Boca Tribs na gagawin po niya, meron po siyang karapatan sa recommendation. On whether it will be approved or not, ang mahalaga po, kung meron pong recommendation ang isang Pangulo po ng bansang pinaninirahanan po noon pong naka-custodiya po diyan po sa ICC, yan po ay magkakaroon ng mas magandang usap, ng mas magandang pagpupulong at mas magandang pagkakaunawaan. Kanya po, ito, panawagan po natin doon po sa mga kaalyado po at mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong akin ay panawagan lang, suggestion lamang po. Kung inyo pong sundin, wala pong problema. At kung hindi naman po, lalong wala rin pong problema. Yan, kung ako po sa inyo, itigil nyo na po muna yung mga bangag-bangag-bangag, mga ngiwi-ngiwi-ngiwi, o mga butod-butod-butod. Kasi yan po, walang maitutulong. Itigil nyo na po muna ang mga salitang wala pong katuturan, manapayang inyo po na gawin ay manalangin po kayo sapagkat sa September 23 po ay magkakaintindihan na po ang totoo. Ito po yung totoo na kung makakalabas po o hindi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po katulad ng mga ikinakalat ninyo na lagi na lamang pong lalabas na, nakalabas na. Magpahanggang sa ngayon naman naroon pa rin po sa dahig at hindi pa rin po nakakalabas at wala pa rin pong kasiguraduhan kung ito po ay makakalabas o hindi. Sapagkat ang interim release po ay tanging ang ICC lamang po ang may karapatan po para po gumawa niyan, para po magdesisyon niyan. Kanya kung ako po sa inyo, mga taga-sunod po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, magpakita po kayo ng kaayusan sa ICC kahit po sabi nga'y balat kayo muna. At di pagka po na-approve at nakabalik na po sa Pilipinas at nabigyan na po ng interim release, di balik po sa inyong dating gawi. Di balik po sa inyong dating gawi. Kasi ganyan naman po talaga Ganyan po talaga, wala po tayong magagawa. Kunwari po, paminsan-minsan kailangan nyo rin po magpa-plastic. Paka-plastic. Paminsan-minsan, kunwari, camping-camping na kayo at kayo sundong-sundo na. At kapag ka po nailabas nyo na, yun pong gusto nyong ilabas, di saka po ninyo ilabas ang inyong dating anyo. So ayan po mga Boca Tribs, noon ko pa po sinasabi yan. Kung mapapanood nyo po sa mga video ko po, doon po sa TikTok, ayan, makikita nyo po doon kung ano po ang mga ibinibigay ko pong suggestion. Pero tila ayaw po akong pakinggan, ibinabas pa po ako doon. Lagi pa po akong ibinabas. So naging kapasyahan ako, itigil na lang. So kung ako po ay pinakinggan doon kahit papano, baka po kahit papano nakatulong po sa katotohanan. Ayan kanya po, inuulit-ulit ko po mga Boca Tribs. Sa mga pagkakataon pong ito, ihaharap na po sa September 23 si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa korte po ng ICC. At kung saan po, doon po ay babasahin po ang mga reklamo laban po sa kanya. Doon po ay pararating po sa kanya ang mga habla laban sa kanya at doon din po ay ipagkakaloob po sa kanya kung sakali na maaaproban po ang kanyang interim release ay marahil po doon po ay po pwede rin po yung isabay po doon. Kanya sama-sama po ako sasama na rin po ako sa panalangin. Wala naman po problema roon. Di po ba? Sama-sama na lamang po tayong manalangin sa darating na September 23 na kung maaari po ay ipagpahintulot na po na makalabas na po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at makapagkalooban po siya ng tinatawag po nating interim release. Ang makakagawa po niyan, sabi nga po kahit papaano, malaki po maitutulong ng recommendation ng isang Pangulo. Kaya sa halip po na magsiraan, maglabanan, magkunwari na lang muna po, nakampi-kampi muna. At di kapag ka po nakalabas na, di balik po kayo sa dating gawi. Okay? So yun pong aking yon ay ipinararating ko po sa inyo na
ang akin pong sinasabi palagi po na pinag-aaralan at lagi po natin tinitingnan. So ngayon pa lamang po kayo makakapagsabi na may pag-asa ng makalabas sa September 23. Sapagkat sa September 23 po, babasahin po ang aligasyon laban sa kanya at kung sakali pong pahihintulutan siya na makalabas po sa pamamagitan po ng interim release, yan po ay sa September 23 din po natin malalaman. Kaya't mga Bogatribs, antabay po kayo hanggang September 23 at dyan po sa petsang yan magkakaintindihan. Lalabas ba o hindi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng interim release? Abangan ang susunod na kabanata. Ito po ang inyong Bogatribs. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.